Yo mga idol, kamusta? Sports Talk PH nga pala. Ang reaksyon ni Kameda, pag-usapan natin yan mga idol. Ngunit bago ang lahat ay huwag kakalimutang mag-subscribe at i-click ang notification bell button for more sports talk. So matapos nga pong makalabas sa bansang Pilipinas ng game-fixing issue patungkol sa naging laban ng ating pambato na si former WBO Bantamweight Champion General Casimero nang dahil sa pagbalita ng international boxing media outlet na World Boxing News nang sinabi ni Jason Casimero na kailangan daw magpatalo para sa mas malaking plano, ay agad na din nga po itong kumalat sa bansang Japan at nakarating na din ito sa kanilang promoter na si Koki Kameda nang dahil sa ginawa na din ito ng balita at artikulo ng Yahoo Japan. At dahil dyan ay tila hindi napigilan ni Koki Kameda maglabas ng kanyang reaksyon matapos itong sabihin sa kanyang official Twitter X account na nagulat daw siya sa balitang bigay ang laging laban ni Casimero. Bukod dyan ay napatanong din ito kung may mga gumagawa daw ba ng mga hindi kanais-nais na masasamang bagay sa likuran niya nang hindi niya alam. Kaya naman dahil dyan ay una niya umanong tatanungin ang kanyang pinsan at nakalaban ni Casimero na si Kyonosuke Kameda. Ganun pa man ay hindi pa po natin alam kung anong klaseng aksyon ang gagawin ni Koki Kameda nang dahil sa balitang ito. Pero sa aking opinion po ay hindi talaga nagpatalo si Casimero sa laban. At naniniwala din ako na hindi niya magagawang magbenta ng laban dahil wala yun sa prinsipyo niya. Sadyang mali lang talaga siguro yung pagkakasabi ni Jason kaya iba ang naging pagkakaintindi ng mga tao. Bukod dyan ay posibleng nung mga oras na sinabi yun ni Jason ay hindi niya pa matanggap na natalo sila kaya nagdahilan na lang ito. Sa kabilang banda naman mga idol ay tila hindi na nga po nag-aksaya pa ng panahon at oras ang isa pa nating pambato na si Pinoy boxing legend former 4 Division Champion Nonito Donaire Jr. Ito po ay dahil pagkarating niya kahapon sa Cebu ay agad na nitong inumpisahan ng kanyang pag-eensayo para sa kanyang nalalapit na world title fight sa Japan kontra sa Hapon na si Seiya Tsutsumi sa December 17. Kapansin-pansin na medyo lumobo si Donaire ngayon kaya medyo madami-dami ang kailangan niyang ibawas na timbang. Pero kailanman ay hindi po nagkaroon ng problema si Donaire sa pagkuha ng tamang timbang kaya wala naman tayong kailangan ipag-alala dito. Bukod po sa pagkakataon na maging isang ganap na world champion ulit siya, ay may oportunidad po si Donaire ngayon na basagin ang record ng ating pambansang kamao Manny Pacquiao bilang oldest Filipino world champion in history sa edad na 42 years old kapag natalo niya si Tsutsumi. At ang mas matindi pa dyan ay kapag nagtagumpay siya, ay siya na din ang magiging pangatlong pinakamatandang world champion sa buong kasaysayan ng boxing. Sa likod lamang ng mga kapwa niya legends na sila Bernard Hopkins at George Foreman. Sa kasalukuyan ay hawak ni Donaire ang record bilang oldest bantamweight champion in history. Nagawa niya ito nang talunin niya ang former WBC World Champion Nordin Oubaali via 4th round knockout noong taong 2021 sa edad na 38 years old. So hanggang dito na lang po muna tayo mga idol. Sports Talk PH, kakaiba